sa House? Sa House. Meron ako talaga sa House. Marami ako sa House. Alright. Ay, sayang nga yun eh. Yung chart na yun sana, ilalabas ko yun eh. Pag pinatawag sana ako sa House eh. Kaso hindi, at yung, hindi po nangyari. Marami pa nga sana ako ilalabas pa eh. So for you, Mayor? Ayan po mga kababayan, ito po dito, News That Matters na naman po nagbabalik. At ating yung pag-usapan dito at panoorin itong si Mayor Magalong. Yung interview sa kanya dito sa video na to regarding about dito kay Romualdez at Zaldico na nababagay talaga sa kanila na makulong talaga. At kung makulong man sila, dito sila dun sa mga city jail sila makukulong mga kababayan. Kung kasama nila yung mga hodlum dun, yung mga mandarambong, yung mga snatcher, mga tirador na mga kaning lamig mga kababayan. Doon po nababagay itong dalawang to kasi alangan naman dalin mo sa mga VIP na yan. Diyos ko, hindi nila bagay. Taga na nagsunog sila ng mga pera natin na nagwaldas sila tapos silalagay mo lang sa VIP. Ano sila? Swerte. Eto mga kababayan, panoorin na po natin yung panayam kay Mayor Magalong. Pero bago ho yan, wag muna natin kalimutan i-share, like at subscribe tong videos na to. Nang sa ganun, napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Alright, News That Matters, let's go! Just the idea of entertaining Speaker Romualdez as a state witness is really hindi dapat mangyari. They deserve to be jailed. To be very blunt. Patay kang bata ka, Diyos ko po, Aros Caldo. And what about Zaldico? Nasa ibang bansa. Ay, lalong-lalo na. Ay, hindi nila pauwiin yan. Hindi nila pauwiin yan. There are calls to suspend his passport na nga po, di ba? Maski na isuspend pa nila yung gawin nila yan, hindi nila pauwiin yan. Hindi na nila pauwi niyan kasi nga pinaalis na nga, inunahan na nila itong pinauna na si Zaldico para i-safety na yung mga kanyang nilalaman, mga kababayan. Di ba? Yan, ganyan po kagaling itong BBM administration. Pero kung gusto nila talagang ibalik yan si Zaldico, ibabalik nila ora mismo, baka isang araw lang katulad nung ginawa kay Tatay Digong, di ba? Sandali lang, within pagka alam nilang dumating na dito si Tatay Digong na mag-arrive na yung aeroplano, sinalubong kaagad. Ganun kabilis. At dinala dun sa dahig. Etong si Zaldico mga kababayan, madali lang huliin yan kung gusto nila. Naku po, huwag kayong magpapaniwala dyan kila Remulla, mga ganun na Diyos ko. Ang dami nilang drama. Eto, balikan natin si Mayor Magalong mga kababayan. Okay. But sir... At dapat kung ikukulong sila, dapat hindi sila ikulong sa mga magagandang jail. Hindi yung gagawa ka ng magandang jail para sa kanila. Hindi dapat. They don't deserve it. They have to go to the city jail. Ordinary jail. Para maramdaman nila. Anong hirap makulong. Ako, nakulong na ako Ang dapat sa kanila, Mayor Magalong, dito sa gitna ng bukid o kaya yung mga isolated talaga. Tapos may mga barriers, may mga harang na hindi sila makawala. Yung tatatlo lang sila. Di ba? Yung parang andun na lahat Yung bahala na sila maghanap na mapagkain nila. Andun na yung mga survival ba? Yung pagkakakulong nila. Yung may mga tubig na dun. Bahala sila kung paano. Basta dun na sila ba? Ganun nababagay sa kanila. Yung may mga river sa gitna. Sila nang bahala kung anong pagkain nila. Isda. Ganun. Bahala sila dyan. Dahil deserve nila yan, yung mga wala silang supply para masubukan nila kung ano yung buhay ng mga taong grasa, taong gubat, mga ganyan. Dahil yung mga Pilipino dito na mga mahirap na kumikita lang ng tama, ganyan po ang buhay dito. Mga kababayan, nakikipagsapalaran kayo kahit di ka na kumain. Papasok ka, walang laman yung tiyan ng sikmura mo, didiskarte ka. Ganyan po yung mga labanan dito. Etong mga to, hindi nila bagay kasi mga buhaya to, mga kumakain to ng mga pera Nagsusunog to ng mga pepera, di ba mga kababayan? Ang na-deserve talaga nila yung makulong at maparusahan, di ba? But what is your fear? Because Speaker Martin Romualdez is a cousin of the President and do you think the ICI could prosecute him? Well, the President himself mentioned it doesn't matter if it will go all the way up. Very clear si Presidente dyan Oh. Talagang kwan siya. Ako, I felt his sincerity. Sir, in this hierarchy of corruption, lalo na involving lawmakers, sino ang nasa pinakamataas in terms of your chart at sino yung sumunod sa kanya? Well, sa akin, personal na pananaw ko, nandiyan siguro, Speaker Romualdez, followed by Zaldico, at yung mga inner circle nila. Marami din yan.
Oo, mga kulto. When Congressman Zaldico resigned from the House of Representatives, one of his colleagues, Congressman Alfredo Garbin, called his resignation not as an abandonment but more of a sacrifice. How would you respond to that kind of comment? Well, nag-react nga ako doon eh. Sabi ko nga yan na ba yung moral standard natin dyan sa Kongreso? Kaya, ang tanong ko nga sa kanila yan na ba yung definition nyo ngayon? Binago nyo na ba yung definition ng bayani? Nagnakaw na, nangurakot na ng husto, tumakas, inabandon niya, tapos tatawagin yung sakripisyo, bayani. Sana mag-isip-isip kayo, managot kayo sa taong bayan. Ang lupit nyo, no? Lupit doon ng congressman na yun. Kung sino mo yung nagsabi ng ganun, no, Mayor? Talaga isama din yan para makulong. Kung sino man yan, kasi unfair po yan bias po siya kasi sila na ngayon na nagnakaw na nagpakasarap, ganun pa yung treatment sa kanila. Hindi po tama yun, Mayor. Diba? Dapat dyan ang makulong, talaga makulong sila, lahat sila, pati yung mga congressman dyan, yung mga mandarambong na yung mga yan. Antindi rin ang pangailangan ninyo, may sahod na kayo, hindi nangungurakot pa kayo. Ang lupit nyo talaga. Hindi na kayo masaya sa mga posisyon na binigay sa inyo. Kaya nga kayo nilagay dyan, niluklok dyan para tumulong sa mga taong bayan, hindi para perwisyuhin ng mga taong bayan. Grabe kayo. Hindi na kayo naawa. Parang kinikilabutan ba kayo, sir, pag naririnig dyan? Matayo nga yung ko Matayo nga yung balahibo ko sa kanila Mayor, naiinip na po yung taong bayan, no? Because it's been months since this scandal has been exposed and yet wala pa po silang nakikita na nakukulong or at least napaparusahan. How would you respond to this public's impatience? Well, naintindihan ko naman ang publiko. No? Kasi nga, ang taas ng expectation In the same manner na mataas din ang pressure sa ICI. Ang pakiusap ko na lang sa publiko is bigyan lang natin sila ng oras. Kasi mahirap din talaga. Mahirap din talaga. Mag-prepare ng kaso. Ako nga, kita nyo, tumutulong na nga ako mahirap din talaga mag-prepare ng kaso. Pero sana, wag nilang putulin yung kanyang mandate na mag-imbestiga, si General Jun Asurin. He'll be able to deliver. Huwag sana nilang gawin yung ginawa nila sa akin. Po. Mayor Benji, during the recent months or in recent months, no, marami pong pumuri with your anti-corruption advocacy, and yet you also have your own share of critics and detractors. You have one, former Senator Antonio Trillanes, and even House Infracom Chairperson Terry Ridon, diba? At one point he called you hypocrite. Senator Trillanes naman questioning your credibility. How would you respond to those parang nagdududa sa inyong isinusulong na anti-corruption drive? I expected that. Ang tanong ko nga sa kanila is, did they ever get themselves involved in anti-corruption crusade? That's right. Especially yung mga involved ngayon. Tama ka po dyan, Mayor Magalong. Tumpak mo po yung sagot na nakuha mo po, nadali mo po. Yan mga yan, yung mga panggulo ng mga yan, talaga grabe na ano sila. Ayan yung mga mula nung pagkabata, lagi na pinapalo ng mga magulang nila yan. Kaya ganyan sila, yung mga papansin. Kaya kung hindi mo sila pinapansin, nagpapansin. Katulad niyang si Ridon na yan, si Congressman, wala namang ginagawa yan. At saka bias na bias, at saka maka-administration siya. Palibasa, tumatanggap ng kickback yan. Kaya ganun na lang siya kung paano siya dumepensa dito sa ating mga nasasangkot dito at saka sa administrasyon. Etong si Trililing naman, tong asong to, taol naman ng taol. Dati tahimik lang to Baka nga kung barangay captain ng tatakbuhin nito, hindi pa rin mananalo to. Talagang sirang-sira na yung imahe nito, nagpapansin na lang ngayon, nagpapabango tong asong to. Hindi na nakontento, tapos na yung term niya. Nung term niya, panay ang pabida niya, panay ang ngaw-ngaw niya, nangaw-ngaw. Buti nga, pasalamat nga, nakaligtas ka, hindi ka nakulong Ito sa pangalawang to, hayaan mo, itong pangalawang to, Trillanes, sumanda ka, makukulong ka. Titignan ko lang kung nasa ng tapang mo yung mga dakdak mong yan. Umpisan mo lang magdasal kung marunong ka magdasal. Trillanes, dahil malapit ka na. Kung ikong magkapalitan ng ngayon, ng administrasyon, magagawa mo ba yan? Manda ka na, malapit ka na. Kaya wag ka masyadong bias. Makinig ka, pakinggan mo yung mga sigaw ng taong bayan. Doon ka makipanig.
Hindi, wag kang makipanig dito sa mga magnanakaw na to. Dahil ang ginawa nila na merwisyo, yung mga taxpayers ang mga pinag-uusapan dito, yung mga pera ng taong bayan, pera mo. Kaya wag kang ano dyan, wag kang kumukontra-kontra. Kasi kumukontra-kontra ka, malamang binayaran ka, kaya ganyan ka kung tumahol. O hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan ha. Maraming salamat po sa pagpanonood nyo sa video na to. Pero bago ho niyan, huwag nyo munang kalimutan i-share, like at subscribe. At nang sa ganon, napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News that matters and God bless.